Ama ko, aswang ka. Part 3. Mga kadilim, nasa huling yugto na tayo ng ating kwento at nais kong pasalamatan kayo sa inyong pagsubaybay at sana'y magkita-kita pa tayo sa mga susunod na upload. Maraming salamat po. Ako ulit ito, si Rosenda. Marahil ay nagtataka kayo kung paano ako namuhay matapos ang lahat ng nangyari. Oo, buhay pa ako. At bagamat puno ng sugat ang nakaraan, natuto akong makihalubilo sa mga tao at magkunwaring isa lamang sa kanila. Mula nang pumanaw si Ama at lumisan ako sa baryo, nakapag-aral ako muli sa isang kolehiyo sa bayan ng Nabua, Camarines Sur. Habang araw, isa lamang akong karaniwang estudyante at katulong sa isang maliit na karinderya. Ngunit sa gabi, dala ko pa rin ang bigat ng aking pinagmulan, ang sumpa ng pagiging isang anak ng aswang. Noong isang tag-init, nagyaya ang isa kong kaklase na bumisita sa kanilang probinsya. Tawagin na lamang natin siyang Cristina, fiestaro sa baryo nila, at isinama niya ako kasama ang ilan pa naming kaklase, sina Paulo, Santi, at Pilar. Habang bumabiyahe kami, naririnig ko silang nagbibiruan tungkol sa mga aswang ng Camarines. Tawa sila ng tawa, wari ay hindi naniniwala. Gusto ko sanang sumabat at sabihing, huwag na kayong maghanap, katabi niyo lang ako. Pero pinili kong manahimik, hindi sila handa sa katotohanan. Nang makarating kami sa bahay ni Cristina, napansin ko agad ang kaibahan nito. Sa labas, isang simpleng kubo, pero sa loob ay puno ng modernong gamit. Ang unang lumapit sa amin ay ang kanyang ina. Nagtama ang mga mata namin at agad siyang umiwas. Doon pa lang, kinilabutan ako. Kabisado ko ang tingin ng isa ring nilalang na may sumpa. Inalok niya kami ng tubig. Uminom sina Paulo, Santi, at Pilar. Ako lamang ang tumanggi. Dahilan ko'y hindi ako nauuhaw. Kahit nanunuyo na ang lalamunan ko, alam ko ang mga gawin ng yanggaw. Ilalagay ang kanilang laway sa pagkain o inumin. At saka mo mararamdaman ang unti-unting pagbabago. Nang magsimula kaming kumain, masigla ang lahat. May dinuguan, adobo, sinigang, at iba pang pagkaing handog ng pista. Ngunit habang nagsasandok ako ng sabaw, naamoy ko ang isang pamilyar na halimuyak. Hindi ito karne ng hayop. Biglang nag-init ang katawan ko. Nanikip ang dibdib at nagngalit ang mga ngipin ko. Para akong isang hayop na pilit pinipigilan ang sariling gutom. Napansin ako ni Santi, "Uy, Rosenda, parang pinagpapawisan ka ng husto. Ayos ka lang ba? Wala ito." "Uupo na lang muna ako," sagot ko. Nanginginig ang boses. Habang pinagmamasdan ko silang kumakain, sumagi sa isip ko na gusto kong isigaw ang katotohanan. Hindi karne ng baboy ang kinakain ninyo, kundi tao. Ngunit naroon ang ina ni Cristina, nakamasid. At alam kong magiging malaking gulo kapag sinabi ko iyon. Maya-maya, biglang umiyak si Santi. Nanginginig, hindi makapagsalita. Hinila siya ni Paulo at doon niya ipinakita ang isang piraso ng kuko, nakahalo sa dinuguan. Biglang nagsuka sina Paulo at Pilar. Ako'y napapikit na lamang sapagkat alam ko na.
Nilapitan kami ng ina ni Christina. Nagtanong kung ano ang problema. Nagpaliwanag kami na sumasakit ang tiyan namin at kailangan ng umuwi. Pinilit pa niya kaming magpalipas ng gabi, ngunit nagmatigas kami. Sa aming pagmamadali, doon ko lang napansin, wala si Christina. Habang pauwi, nag-iyakan ng aking mga kasama. Suka ng suka si Pilar, habang si Paulo ay walang tigil sa pagmumura. Doon ko ipinaliwanag sa kanila ang tungkol sa yanggaw, ang laway na ipinapasa upang mahawa ang dugo. Lalo silang natakot at ako'y nangakong tutulungan sila. Pagdating namin sa bayan, pinapunta ko sila sa isang albularyo. Pinainom ko sila ng lana at pinausukan ng kamangyan upang maalis ang bisa ng kinain nila. Tinanong nila ako kung saan ko natutunan ang ganitong paraan ng paglunas. Ngumiti lang ako at sa halip na sagutin, piniro ko sila. May dugong aswang kasi ako. Akala nila'y isang biro, kaya nagtawanan sila. Pero ako, tahimik lang dahil alam kong totoo. At dito nagtatapos ang bahaging ito ng aking salaysay. Ngunit hindi dito nagtatapos ang lahat. Sa Camarines Sur, kilala ng matatanda ang salitang yanggaw. At hanggang ngayon, may mga taong sinasabing nahawa at tuluyan ng naging aswang. Kaya kayo, saan man kayo magpunta, mag-ingat. Huwag basta tatanggap ng tubig, pagkain, o kahit anong alok mula sa hindi ninyo kilala. Dahil minsan, hindi ninyo alam, baka ang mismong nag-abot sa inyo ay may dalang sumpa. Ako si Rosenda, at ito ang aking kwento. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa, subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.